Magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon dahil nagkasama-sama po tayo ngayon pong umaga. And para po sa mga nanonood ay marami pong salamat na kayo po ay patuloy na matapat sa Panginoon. And salamat po sa Panginoon dahil ang Panginoon po natin ay the same yesterday, today, and forever. Kaya ako po nagpapasalamat sa kabila ng bagyo, sa kabila ng pandemya, sa kabila ng maraming nangyari sa ating pong bansa. Pero ang Kristiyano po ay patuloy pa rin pong nagpapagamit po sa Panginoon. Okay, tuloy-tuloy po tayo. 1 Timothy chapter 1, verse number 12. Down to verse number 16. Kung kayo po'y nandiyan na, say aloud, Amen. Amen. 1 Timothy chapter 1, verse number 12. Babasahin ko po at sundan lang po ninyo sa inyong pong mga Bibles. Verse number 12, And I thank Christ, Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and persecutor and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly and unbelief. Verse number 14, In the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse number 15, This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Verse 16, last verse, Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me, first Jesus Christ, might show forth all long-suffering for a pattern to them that which should hereafter believe on Him to life everlasting. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kabutihan, sa aming pong buhay. Na ngayon, Panginoon, kayo po ay may privilege na mag-aral po ng iyong salita. Salamat, Panginoon, ng salita niyo po ay makapangyarihan, Panginoon. Nagbibigay, Panginoon, sa amin ng tapang na tumayo sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal po sa bawat isa po sa amin. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang service ngayon pong umaga, ang connection, Panginoon, ng internet, na Panginoon, ay maging maliwanag. At Lord, tanging kayo, Panginoon, ang pag-asa po ng bawat isa po sa amin, at ang bawat mamamayang Pilipino. Kaya, Panginoon, nakikiusap po, Panginoon, kami sa inyo. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po ako ngayong umaga. Wala po akong kakayanan, pero, Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa pribileyo. At dalahin ko, Panginoon, ako po ay maging blessing sa bawat mananampalataya. Salamat po sa ministry na pinagkatiwalaan niyo po, at patawad sa pagkulang pagkasala. Salamat po sa aming pastor na patuloy niyo pong ginagamit sa inyo pong dakilang gawain. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so isa pong napakalaking pribileyo muli po na makatayo po sa pulpito ng ating pong mahal na pastor. At ako po ay tuwang-tuwa dahil yung makita ko po yung pastor po natin at makita ko po yung member ng church ay isa pong napakalaking encouragement sa buhay ko po bilang isang missionary. Alam niyo po, sabi nga po ay mahirap mahiwalay sa tatay, no? Isang bagay ho yan ang mahirap. Pero salamat po sa Panginoon, sa paggamit po ng Panginoon sa ating mahal na pastor, na kung saan ay trainin niyo po ako na maging epektibo at maging kagamit-gamit sa gawain po ng Panginoon. Now, in the book of 1 Timothy, so ang purpose, ito po naman ay napaka-familiar na talata sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Now, ang purpose ay to encouragement and instruction to Timothy, a young leader. Ako po ay napakabata pa sa mission field, 1 year and 4 months, I think. So, marami pang bagay na dapat makita at matutunan ko po sa gawain ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, salamat po dahil ngayon pa lang, ito pa lang panahon natin, year 2020, ay ipinakita na ng Panginoon talagang ang gawain po ng Panginoon ay hindi ho basta-basta. Kaya nga,
gusto ko pong makita nyo dito sa testimony ni Apostle Paul na isa pong napakalaking bagay sa buhay po natin bilang isang mananampalataya na makita natin kung bakit po tayo ngayon ay nasa ministry. Kung bakit po tayo ngayon ay nakaupo sa ating pong kinakalagyan ngayon. Kung bakit po tayo ay nakakatrabaho mula ho sa salita ho ng Diyos. Nakakagawa tayo ng tama, nakakatulong tayo sa kapwa natin na wala hong kapalit. So sabi po ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Alam niyo po, yung kasunod po niya na who was before a blasphemer and a persecutor. Kung titingnan po natin yung buhay ni Apostle Paul, wala kang makikita na pwedeng gawin siya para ho sa Panginoon. Wala kang makikita sa buhay ni Apostle Paul na gagawa ho ng tama. Wala. Bilang tao, kung tayo ho ay nakasama ng taong ito, pambira hindi ka maniniwala sa kanya. Dahil sa kanyang pong testimonya na ipinakita po kay Timothy, ito po ay nagsilbing encouragement po sa buhay po ni Timothy at maging po sa aking pong buhay. Kaya nga sabi po ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord. Tandaan po natin mga kapatid, saan po nagsimula? Sa Panginoong Hesukristo. So doon po nagsimula kung bakit sinasabi po ni Apostle Paul na siya po ngayon ay who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kaya hindi ko din pwedeng kalimutan sa buhay ko po bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya kung saan po ako nagsimula. Nagsimula ako sa pagkakilala kay Jesus Christ. Nagsimula ako na makatayo sa katotohanan dahilan sa Panginoong Hesukristo. So ang bawat isa po sa atin, hindi po pwede nating itago na tayo po ay nakarating ng church, sino man, kundi nagsimula ho tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya napakahalaga na ma-realize ng bawat Kristiyano. Kaya nga kung titinan po natin, wala tayong po pwedeng ipagmalaki. Nandiyan na tayo sa ministry, nandiyan na tayo, may ginagawa tayo sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Bakit? Hindi tayo nagsimula eh. Kaya nga, sabi nga po, bilang bagong missionary, yan po ang malaking encouragement po sa buhay ko. Ang nagpapatakbo sa buhay ko ay walang iba, yung pinagmulan ko, yung Panginoong Hesukristo. Yung nakilala kong Kristo sa buhay ko. Kaya nga, mahalaga po na makita po natin, it's a great testimony po ni Apostle Paul na po pwede hong magpalakas sa atin bilang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. And then sabi niya, who hath enabled. So ibalik natin, sino nagbigay ng power kay Apostle Paul na gawin ho ang para sa Panginoon, na sumunod ho sa salita ng Diyos, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ako'y nasa ministry, dahil lang sa Panginoon, binigyan ako ng power ng Panginoon na gawin ang para ho sa Panginoon. Actually, sa totoo lang ho ay, ang pinakamahirap yung hindi sumunod. Yun yung pinakamahirap. Sa ministry, sasabihin natin, ang dali-dali naman yan. Pero yung sundin mo, doon mo marirealize na mahirap po. Pero ang pinakamagandang attitude natin bilang isang Kristiyano, tingnan natin kung bakit tayo nandyan. Walang iba kundi sa Panginoon Jesucristo. Ang kinakailangan natin, laging magpakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Tandaan po natin, kaya tayo po ay nasa ministry, dahilan ho ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga nagagawa natin, kaya minsan kung makikita nyo po, dahilan ho ng power ho ng Panginoon. Kaya ho tayo nakapag-share ng gospel. Amen. And sabi na yun, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. For that He counted me faithful. Pag sinabing faithful, trustworthy. So sino ho nagbigay ng trustworthy sa atin? Jesus Christ. Amen. Kaya nga, talagang sabi nga po, wala kang po pwedeng sasabihin, oy, ginawa ko ito. Oy, na-accomplish ko ito. Oy, ito'y aking accomplishment sa buhay na ako'y nasa ministry. Hindi, wala. Kundi ito ay dahilan sa Panginoong Jesucristo na kung saan ay nakilala ko po sa buhay ko. Kaya nga ipinakita po yan ni Apostle Paul kay Timothy. Bakit?
Ay, pagbata ka, madali kang magsawa eh. Pagbata ka, madali kang mairita. Lalo na kapag makasama mo ay hindi maganda sa buhay. Pero salamat sa Panginoon. Ipinakita ni Apostle Paul, oy, nagsimula tayo sa Panginoon si Kristo. Alalahanin mo yan. Alalahanin mo sa buhay mo yan. And then, makikita po natin, sabi niya, putting me into the ministry. Walang ibang naglagay sa atin sa ministry, kundi ang Panginoon si Kristo. Kaya nga, ang magpapatibay sa atin, ang magpapalakas sa atin, ang magpapa-abante sa atin sa ministry ay walang iba, kundi ang Panginoon si Kristo. So, we need to realize, kaya nga, salamat sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Tingnan po natin, sa panahon po natin ngayon, naka-live streaming. No, isang beses lang po ako nag-live streaming. Yung live streaming talaga. Doon mo matitest. Doon nyo masusukat yung sarili nyo kung gaano nyo kakilala sa harapan ng Diyos. Bakit to? Wala naman nakakita sa iyo pag naka-live streaming ka eh. Pero pag inalala mo kung bakit ka nandun, sa kalagayan na yan, gagawin mo yung tama para sa Diyos. Amen. Sa mission field, walang Pastor Hill na sasabi, oy, anong ginagawa mo dyan, Brother Gomer? Wala. Kundi yung Kristong kinilala mo ang dapat titingnan mo upang gawin mo yung para sa Panginoon. Amen. Kaya napakalaga ho sa buhay po natin. Kaya nga, kung bakit po tayo ay kinakailangang maging matapat, masigasig sa gawain po ng Panginoon, dahilan ho sa Panginoon. Wala hong ibang magiging dahilan sa buhay natin kung na tayo magiging kagamit-gamit sa harapan ho ng Diyos, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda po yung sinabi ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kaya yan po yung puhunan po natin para po tayo ay umabante sa buhay Kristiyano upang tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain po ng Panginoon. Salamat dahil ang pastor po natin, marami pong programa para po tayo ay magamit po ng Diyos. Pero tandaan po natin, magiging kagamit-gamit tayo sa harapan ng Diyos sa gawain ng Panginoon kung tayo laging magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon Jesucristo. Tatandaan po natin, mga kapatid, lagi kung saan tayo nagsimula. Pag nakalimutan po natin yan, at the end of the road, aangkinin na natin yung ating ginagawa. Amen. Kaya gusto ko pong makita doon sa picture, sir. Simula po doon sa may... ako po yung nagsimula sa bahay ng kapatid ko. At yung bahay ng kapatid ko po ay napakaliit lang. Siyempre, nasa probinsya. Hindi. Yung may service, sir. Hindi yan, sir. Yung nasa bahay. Yan. Bahay po yan ng kapatid ko. Diyan po kami nag-start. And I think 30 plus po kami dyan sa loob, kaya mayroon na pong sa labas. Ay talaga hong parang kaming bagoong. And salamat po sa Panginoon, sabi ko ay, hindi po yan gawa ni Brother Gomer. Gawa ho yan ng Panginoon. At ako po'y naniniwala 100%, no, na yun ho ay in-improve po ng Panginoon next year. Yan. So, ito sa may construction, sir. Yan po yung tatay ko, nanay ko, and yung pamangkin ko. Naghahalo po sila ng simento kasi gusto ko silang matuto sa gawain po ng Panginoon eh. Next po. O yan. Yan na po yan. Yan na po yung building. Okay? So, nag-pray po kami.
na magkaroon kami ng magandang lugar. Yan po ang ibinigay po ng Panginoon. So, yun po mga bata, yan po mga nagsisimba po sa atin, mga pamangkin ko po yan. Sila po ay tumutulong sa gawain po ng Panginoon. Next po. Ayan. Akala niyo po, yung isang truck na buhangin, yan lang hong kaliliit na yan ang nagtrabaho, na ilagay sa bag. Amen. Oh, wala hong matandang nagano dyan. Tinuruan ko sila kung paano maglagay. May bao, may sari-sari hong gamit nila para may silid nila doon sa sako. Next po. Yan ako, naghakot na ho yung tatay at nanay ko po yan. Amen. Ako na po yung gumawa ng CR po namin. Ako na po lahat. Dahil, ayan po, yan po yung bahay ng kapatid ko. Ito yung building na ginawa natin. Ayan na po, tapos na po. Si Mama Maricruz po yung pastor. Nag-special number po. So, actually ho, yan lang muna, sir. Actually po, yan ho ay 30 plus lang kami, mga 30, hindi ko lang nabilang po yan. Pero masikip na po kami dyan kagad sa lugar po na yan. Kaya yung baba po niyan, siniminto ko na po. Kaya lang po, daanan ho ng mga tao yan eh. Kasi pag magsiservice po kami, dadaan ho sila dyan. Kaya wala ho kaming privacy. Next, sir. Ay, tumutulong pala. Yan po yung engineer ko, si Mama Maricruz. Ay, sinisita yung gawa ko eh. Next, sir. O, yan na ho. Natapos na po yung ating building. Okay na, kapag-service na tayo kanina eh. So, doon po tayo sa... And ngayon po, mga kapatid, meron po kaming... may pinag-pray po akong lote. At yung pong lote ay lote ho ng akin pong auntie, no, ng tita ko po. At nilote-lote niya yung 1 hectare. Nagpa-reserve ako ng 600 plus. Yung 322 ay sa church, and then yung 322 ay sa kapatid ko po. And then, ginawa ko po ay pinagtabi ko po sila. Yung kapatid ko po, yun po yung nagdala sa akin sa church. Kaya sabi ko, kumuha ka ng lote dito para may magamit ang Panginoon. Yun ay sa pilitan. So, ngayon po, nag-usap, doon tayo sir sa may lote. Yan po yung entrada. Pero hindi yun yung lote, yung ano yung kabila po ng malaking bahay na yan po, nandyan po yung lote natin. Sige sir, abantin nyo sir, makikita nila yung lote doon. Tingnan ko lang. Ayan po yung ministry natin. Wala na ito. Yan lang. Wala na? Nakikita nyo naman po, doon sa kabila nun, yan po yung lote ng church. So nag-usap po kami ng auntie ko, okay? Sabi ko, ang ganda ng bahay na to eh. Di ko lang ho nakausap yung may-ari kung ibibigay sa simbahan. So, nag-pray po kami, okay? Nag-pray po kami, sabi ko, kailangan natin ng maayos na lugar na walang talaga ho nakaka-istorbo. Dahil siyempre po, wala naman tayong karapatan na lagyan ng stapler yung mga bibig ng mga tao doon. So, malapit-lapit lang ho kami doon sa lugar. And then, pinag-pray po namin yan. Sabi ko sa auntie ko, ay, magkano yung lote? Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko kayang presyohan yung para sa Panginoon. Ay, sabi ko, maganda yun Sabi ko sa kanya, hindi, ipag-pray ko na lang po, tita. At hanggang ngayon ho, hindi niya kayang presyohan. So, hinihintay lang po na tayo po ay magpatayo ng building. And yung pong auntie ko ay sa atin po yung nagsisimba. At sinusuportahan niya po ako dahil nakaranas po siya po ay born again. Then nakaranas din siya sa mission. And sabi niya, alam ko ang gawain. Kaya yan ay fully supported po sa atin. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon at present ko nga po kay Pastor. Alam niyo po, isang bagay lang ho, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pero ang Diyos ho ay magbibigay po para sa atin. Kaya yan po ay mataas na lugar, kita po yan. Yan po ay sakop na ng Katanawan, Quezon.
No, hindi na ho. Pero malapit, ang lugar ho naman kasi sa amin, hindi ho malayo-layo. Kaya malapit lang ho doon sa mismong sa amin. Siguro mga 10 minutes drive papunta roon. Kaya ako po nagpapasalamat, and then sa kabila po niyan ay marami pong bahayan. Kaya sabi ko, pwede po tayo dito. Dahil marami hong tao dito. Kasi ang bayan ho ng Katanawan ay palabas ho. No, papunta dito sa labas kasi napakasikip na ho sa bayan eh. And then binabaha. Pero hindi po yan binabaha. Kaya nga, ipag-pray po natin. No, napakahalaga po sabi nga po, ako po ay namulat o minulat ng ating pong pastor sa gawain. Hindi ho yung paliit eh, palaki ho eh. Hindi ho paliit, palaki. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. No, sabi po ng Bible, sabi po ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengthened me. So, yan lang po ang kailangan po ng bawat isa po sa atin bilang isang mananampalataya. Yan ho ang kailangan ho natin. Makita ho natin yung gawain ho ng Panginoon na nangangailangan. Actually ho, wala hong may baptist ho dyan, pero wala ako nakikita nagsosoul winning po diyan. Maging ho yung tinulungan kong simbahan po dyan, hindi ho nagsosoul winning eh. Napakatagal na pong panahon yun. Pero yun pa rin ho, yung aking uncle pa rin ang membro. At yung bahay pa rin nilang ginagamit. Pero salamat po sa Panginoon, tayo po bilang sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay binigyan po ng Panginoon na attendance sa 40. Sa lugar po na yan. Diyan lang po. Kaya salamat po sa Panginoon na ginagamit po tayo ng Panginoon sa lugar po ng Mulanay and then Katanawan, Quezon. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat sa simbahan pong ito, sa training na ibinigay po sa akin. Sabi nga po sa inyo, nakita niyo po, hindi lang, kaya nga, pahalagan po natin kung anong meron po sa ating simbahan. Amen. Kaya nga, sabi ko po sa inyo kanina, pinakita ni Apostle Paul kung saan siya nagsimula. At kagandahan po nito, hanggang katapusan ni Apostle Paul ng kanyang buhay, hindi ho siya nang hinayang. Kaya sinabi niya, I'm ready to offer. Yung buhay niya, handa na. Sabi ko sa akin pong pamilya, walang iba, ito po yung sinabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12. Or Romans chapter 10, sorry. Moreover, brethren, I would not, Corinthians pala to. Romans chapter 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Wala po akong ibang hangarin kundi maligtas yung mga tagaron po sa amin. Wala pong ibang desire, wala po akong walang ibang panalangin kundi sila po'y makakilala po sa Panginoon. Kaya nga, patuloy po na ang gawain po ng Diyos, sabi nga po, ay lumalago po doon sa Mulanay. And then, meron po tayo sa Agdangan. Nito lang ho talagang pandemic, hindi ho tayo nakapag-ikot dahil napakamaselan po ng tao doon. Na hanggang ngayon ay talagang very, protective. Pero sabi nga, pag inuman. Kaya nga sabi sa akin, Pastor, pag lagi akong dumadating sa Agdangan, Pastor, mag-stay na po ba kayo dito? Bakit? Kasi ika-quarantine po namin kayo. Sabi ko, hindi po pwede akong ika-quarantine kasi ako'y may ministry. Kaya nga, sabi ko po, talagang ang diablo ho ay gagawa ng paraan para ho lang pigilin. Pero salamat po sa Panginoon na hindi ho natitigil ang gawain po ng Panginoon. Kaya nga salamat po sa Panginoon na sabi nga, the same yesterday, today, and forever. Ay kung ang Diyos po natin sa panahon na ito, katulad po ng panahon, pakita sir ng yung may baha. Yan. Makita niyo po yan ba? Meron pang isa sir, yung kita yung church. Isa sir.
Yan, sir. Yan, nakikita niyo po yung bahay, yung mayroon na yun. Yun po yung church natin. Yun po ay abot ng baha. Kaya yung amin pong gamit, pag baha lang naman po, pag may tubig lang naabot doon. Ayan po, nakita niyo po yung motor. Ayun. Parang pato. So, pag tag-ulan po yan, hindi po nawawala ng tubig po doon. Doon sa unahan ho ng motor na yan. Kaya kailangan dyan ay hanging brace. Kaya ako po yung nagpe-pray na magkaroon po tayo talaga. Sabi ko, pag sinusundo ko po yung auntie ko, naglalagay po kami ng tulay diyan para sila po yung makatawid. Ay mas lalo na po ngayon, mas grabe po ngayon yung ginawa ho ng bagyong Ulysses. Dahil yung putik po ay nasa ganong kataas. Grabe ho yung putik. Pero yan ho ay bagyong Rolly. Yan ho yung ginawa ni Rolly. Yung bagyong Rolly, mababa lang po yung ginawa niya. Pero yung Ulysses, yun ho pinakamatindi. Kaya nga, talaga sabi ko po, kailangan po nating magkaroon ng church na kung saan ay magiging maayos po at yung mga anak ng Diyos ay meron pong mapupuntahan. Kaya nga, salamat po sa Panginoon. Yung bagyong Kinta na dumating po sa amin, sabi ng mga kapatid ko, yung mga hipag ko, wag muna kayo magsimba. Kasi bagyo. Nag-iba yung bahay niya, doon sa church nag-evacuate. Pero sabi ko, hindi. Sabi ng Biblia, preach the word season and out of season. Amen. Kaya ipinakita ko po sa kanila, kung bira dapat pasalamatan natin ang Diyos, dapat makita natin na ang Diyos ay matapat sa buhay po natin, sa kabila ng bagyo, wala akong namatay. Pero nakita niyo po, wala akong picture dyan, nakita niyo yung bahay, parang, ang natira lang talaga ho yung haligi ng bahay. Talagang wash out. Pero salamat po sa Panginoon, hindi ho natigil. No, nagpatigil lang ho talaga sa amin si Rolly, talagang wala. Saan kami pupunta diyan? Pero salamat po sa Panginoon. Nandun po kami sa bahay ng tita ko, and then sa biyaya ng Panginoon, nag-pray po kami doon. Sunday po yun, di ba? Pero salamat sa Panginoon na ang Diyos ay napakatapat sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya ang kinakailangan po natin sa buhay po natin, tayo po ay maging matapat at maging masigasig sa gawain po ng Panginoon. Makita po natin yung zealousness sa gawain po ng Panginoon. Makita po natin kung bakit po tayo ay inilagay po ng Panginoon sa gawain po niya. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na tanawin natin na tayo po ay nagsimula sa Panginoong Hesukristo, na tayo po ay natuto mula sa Panginoon, na tayo po ngayon ay nagagamit po ng Diyos dahilan sa Panginoong Hesukristo. And salamat sa church, gumamit ang Diyos ng simbahan, gumamit ang Diyos ng pastor para po tayo maging epektibo sa gawain po ng Panginoon. Ako po, sabi ko sa inyo, grabing pasalamat ko po sa ating pastor. Sabi ko po sa church, doon po sa amin, kung walang Pastor Hill na nag-train po sa akin sa gawain po ng Panginoon, paano na kayo? Kung walang Pastor Hill, salamat po sa Panginoon na meron hong man of God na tumatayo sa katotohanan. Mga kapatid, sabi ko po sa inyo, pag pumupunta po ako dito, napakalaking blessing po sa aking buhay na makasama po ang pastor natin at kayo po. Yan ho lagi, yan po yung buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa church na patuloy pong faithful sa gawain po ng Panginoon. Patuloy na nagpapagamit po sa gawain po ng Panginoon. Actually, ang Quezon ho, bibihira ka makakita ng Baptist Church dyan. May malaking Baptist Church pero walang laman yung Baptist Church. Bodega yung ibaba. Sabi ko, sayang na simbahan to. Pinuntahan ko po yan. Kaya nga salamat po sa biyaya ho ng Panginoon. Tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang pwedeng mag-push sa buhay natin upang tayo po ay magamit ho sa gawain po niya. Kaya salamat mga kapatid sa blessing, no, hindi ho materially kundi spiritually. Yan ho, yung pinapakinggan ko ho yung Sunday School about the Holy Spirit. Wow, salamat may Holy Spirit na nagtuturo, na nag-a-abide, and then nagpapaalala sa atin sa gawain po ng Panginoon.
Ako po'y tao. No, tao lang ako. Pag yung naririnig ko negatibo, parang sabi ko, nasa ng power ng Panginoon. Pero salamat, may Holy Spirit na nagko-convict, may Holy Spirit na nagtuturo po sa atin para gawin po ang gawain po ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa church, maraming salamat po sa ministry na kung saan po tayo ay natuto. Kaya ako po'y nandito dahilan ho sa Panginoong Jesucristo. Wala hong ibang naging dahilan kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa inyong pong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal. Salamat, Panginoon, na nilagay niyo po kami sa ministry. I pray, O God, na kayo po ay maging matapat at maging masigasig more sa inyong pong gawain. Salamat po sa aming pong mahal na pastor. Salamat, Panginoon, sa pagtatrain niyo po, Panginoon, sa akin personally na maging epektibo sa inyong pong gawain. Patawad po sa pagkulang pagkasala. Ito po ang dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen.